Hello mga ka-episode, welcome to Sarah's Life. And for today's ganap, no, hindi to today's ganap. Last March 24 pa to na nangyari. So, it's Sunday, so walang pasok. Kaya naman niyaya ko si Inchik na lumabas kami or ipasya si Liwami kung saan parang ano nga lang kami dyan nagro-road trip. So, dumaan kami dito sa may bandang napakahabang river na ito. Alam ko kung bakit niya kami dinaan dito kasi tinitingnan niya kung maraming isda at may plano siyang puntahan yan. So, ayan nga, ayan si Liwami, ako at si Inchik. So, yun nga, wala masyadong mapupuntahan dito kaya naman happy na ako kahit sa magro-road trip lang. Basta makalabas lang ng bahay, okay na ako dyan. Makalanghap ng sariwang hangin sa labas. Super okay na ako dyan. So, ayan nga, plano naming puntahan yung kung saan may nakita kami na Pilipinas. But before kami pumunta doon is hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta this time is nagro-road trip kami. Iwan ko kung saan papunta. Basta ano lang, sabay lang sa agos ng motor na yan. And finally, we got here. Dinala nga pala kami ni Inchik dito sa may strawberryhan kung saan ikaw mismo ang mamimitas. Kaso, naubusan sila ng strawberry. Ang meron lang is cherry tomato. Since may cherry tomato naman sa bahay, so no need na. So, ayan, nilaro-laro ko nga lang si Liwami while waiting ka Inchik na may kausap sa phone. At nandito na nga kami no sa isang lugar kung saan hindi ko alam. At pagdating namin doon banda, may nakita kong malaking poste ng kuryente at may nakita akong isang bagay na hindi ko alam. So tinanong ko si Inchik, ano to? Ano yan? Ano yan? So walang maisagot si Inchik kasi hindi niya alam kung paano sabihin. Pero nasa utak ko na kung anong tawag dito pero hindi ko lang mabigkas, no? So, sinearch ko siya. So, yun nga, ang tawag dito is solar energy. Dito nagsisimula yung dito nanggaling ang kuryente na dumadaloy sa ating mga tahanan. Oh, nag-research yan. So, ayan, nandito nga napakalaking solar energy na to na dumadaloy sa buong bayan ng Hayan. At nandito siya sa tabi talaga ng dagat. So, this time is lumabas na nga kami doon sa may solar energy and nakaka-proud lang at saya-saya kasi dito ko pa talaga na sa China nakita kung ano ang hitsura ng solar energy. At ang ating next destination is, ano ba ito tawag dito? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang is maraming turista ang dumadayo dito, iba't ibang lugar. So, ayan. Nagpapahangin ng konti, tingin-tingin ng konti and everything. So, umalas din naman kami kaagad. At yun nga, may nakita kami mga isda na naman na tumatalon-talon doon sa may bandang ilog. Isda is life talaga dito banda. Wow.
And lastly, saan lugar nga ba kami pumunta this time is sa isang village kung saan dito mo makikita ng iba't ibang country like Malaysia, Thailand, Vietnam, at isa nga doon ang Pilipinas nakita ko. Nakalagay talaga doon na Republika ng Pilipinas. So ito palang village na ito is tinatawag nila na Overseas Chinese Village. So ang dami ding mga turista dito, isa din to sa tourist spot ng Haiyan at marami ding masasarap na pagkain pero hindi man may natikman kasi nga si Inchik nagsawa na daw. Pagkiting Philippine. At ito na nga yung sinasabi ko kanina na pupuntahan namin na may nakalagay na Republika ng Pilipinas. Tapos sabi pa ni Inchi, kitanong ko daw sa bahay na yan kung may nakatirang Pilipinas. So nahiya naman ako at parang siya din nahiyang magtanong. Kaya naman, ayun, sinilip lang namin and then umalis na din kami kaagad sa sobrang init. At may nadaanan nga kaming nagbibinta dito sa tabing kalsada na parang kalamay, tapos itong kay Liwame is parang jelly coffee. And that's it for today's video mga ka-episode. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para po-update kayo sa aking next episode. Thank you for watching. Have a good day everyone. Bye!